Sa mustang muli kaibigan, sa video to ililista nga natin ang mga tumatak na love team sa anime nung panahon ng 90s. Tatalakayin din natin dito kung paano nagsimula at nagtapos yung mga love story nila. Bale yung top 3 nga sa listahan na to ay babase natin dun sa resulta ng botohan natin dito sa channel. Kaya kung sino man ang number 1 dito, ayun nga ang pinakamaraming nakuwang boto sa poll. So paano? Simulan na nga natin. Pero bago natin simulan yung mismong top 10, isingit nga muna natin tong mga bida sa Diamos. Bale itong love story nga nila ay literal na tutol ang buong mundo. Bukod kasi sa nagmula sila sa magkaibang planeta, si Erika ay isang prinsesa habang si Richard naman ang pangunahing lumalaban sa kanilang kaharian. Bagamat maraming ang humahadlang sa relasyon nila, literal na hanggang sa dulo ng mundo ay pinaglaban nga nila ang kanilang pagmamahalan. Erika, Richard, Sa ika-10, si Sakuragi at Haruko, ang love team na may pagka one-sided. Bale nagsimula nga ang kwento nila ng malab at first sight si Sakuragi kay Haruko para subukang i-impress ang dalaga. Sumali nga si Sakuragi sa basketball team kahit wala talaga siyang alam sa paglalaro. Hanggang sa unti-unti nga siyang natuto dahil na rin sa suporta ni Haruko. Bagamat nakikita lamang ni Haruko si Hanamichi bilang kaibigan, malaki ang posibilidad na may patutunguhan rin naman ang mga effort ni Sakuragi. Lalo na nga't sa dulo ng kwento ay nagpapalitan nga sila ng mga personal na liham. kahit 50 babae pa yan. Para sa akin, wala pa rin tatalo sa'yo, Haruko. Dahil higit ka pa sa 1 milyon. Sakuragi! Sakuragi! Ha? Sa ika-9, si Sakura at Lee Xiaoren ng Card Captor Sakura. Bali nagsimula nga ang kwento nila na mag-transfer si Lee Xiaoren mula sa Hong Kong dahil na rin sa connection nila sa panghuli ng mga claw cards. Nagkakilala nga sila ng lubos na umabot nga sa puntong pareho na silang lihim na umiibig sa bawat isa. Sa kasamaang palad, kinailangan nga magpaalam ni Lee pabalik sa Hong Kong na syempre sobrang ikinalungkot niya sa Sakura. Bago tuluyang umalis, inamin naman ni Lee ang nararamdaman. Nangako nga siyang babalik kapag naayos na niya ang lahat, habang si Sakura naman na umamin na rin ay nangakong hihintayin niya ang pagbabalik nito. Matapos ang 2 taon, bumalik nga si Lee sa Japan upang manatili na nga ron kasama si Sakura. Simula ngayon, palagi na tayo magkasama! Tama. Ang dami kong gustong ikwento sa'yo! Ang kwento naman nila Reka at Ana ay masasabi nagsimula bago pa mismo ipinanganak si Reka. Bale itong si Ana kasi ay reincarnation ng isang prinsesang nabigong iligtas noon ng tatay ni Reka. Na ang tanging kahilingan nga ay kung mabibigyan siya ng pagkakataon na mabuhay muli ay ang makapamuhay ng payapa kasamang taong mamahalin at magmamahal sa kanya. Bagamat hindi ipinakita sa anime, sa dulo ng kwento ay pumanaw nga si Ana. Bagamat mabigat sa loob ni Reka na kailangan niya rin gawin ang ginawa ni Kurei kay Kurenai, napilitan nga siyang gamitin ang kapangyarihan ng kanyang ikawalong dragon upang mabawi ang kaluluwa ni Ana mula sa kalaban. At dahil sa nangyari, si Ana nga ang naging flame of Reka. Isang kaluluwang apoy na bukod sa nakapagpapagaling ang alab, ay nagawa ring tupukin ang immortal na kalaban. Sa uli, kasabay ng tuluyang pagkawala ng kapangyarihan ng mga Hokage, muli ngang nabuhay si Ana, na syempre sobrang ikinatawa ng kanyang kasintahang ninja. Iniligtas mo ko. Kung di dahil sa'yo, patawala na ako sa mundong ito. Maraming salamat, Reka. Prinsesa. Ang kwento naman ni Ranma at Akane ay nagsimula dahil sa kasunduan ng kanilang mga ama. Dahil wala ngang anak na lalaki ang tatay ni Akane, gusto niyang may kasalang anak sa isang martial artist na pwedeng magmana ng kanyang dojo. Ang nakakatawa, nung unang beses silang nakita ay babae nga yun ni Ranma. At nung gabing yun, nalaman niya nagpapalit ng kasarian nito sa pamamagitan ng mainit o malamig na tubig. Sa pag-usad ng kwento, bagamat pareho nagkukunyaring balewala lamang ang kasunduan, pareho naman talaga nilang gusto ang isa't isa. Sa katunayan, magpapakasal na nga sana talaga sila. Napurnada lang na may ibang uminom sa pantanggal sana ng sumpa kay Ranma. Rana, bumalik ka na. Wala akong pakialam kahit nagkasus ka pa at manhid ka at makasarili. Ang love story naman sa Samurai X ay nagsimula ng patuluyan ni Kaoru sa kanilang dojo ang palaboy na samurai na si Kenshin. Maliban sa unang asawa ni Kenshin na si Tomoe, si Kaoru nga ang masasabi nag-iisang tumanggap kay Kenshin nang hindi inuhusgahan ang kanyang nakaraan. At mula doon, unti-unti ngang lumalim ang samahan nila. Umabot pa yun sa punto na kahit hindi man nila aminin, alam na ng mga taong nakapaligid sa kanila kung anong meron sa kanilang dalawa. Bagamat marami silang kinailangan pagdaanan, sa uli humantong nga sila sa pagpapakasal at nagkaroon nga ng anak na pinangalanan nilang Kenji.
backstory naman sa Sailor Moon ay literal na nakatadhanang paulit-ulit na mangyari. Bale itong si Mamoru at Usagi kasi ay reincarnation na mag-asawang hari at reyna ng mundo mula sa hinaharap. Sila yung literal na kahit anumang panahon sila dalhin ay pinagtatagpo pa rin sila ng tadhana. Sa uli, ikinasal nga sila at tumigil sa pagtanda kagaya ng halos lahat ng mga tao sa mundo. Magkasama nilang pinagharian ang mundo at buwan at masayang nagsama sa loob ng halos 1,000 taon hanggang sa unti-unti ngang sirain ng kasamaan ang kaharian na binuo nila. Dahilan para ipadala nga nila ang anak na si Chibiusa pabalik sa nakaraan. Noong unang panahon nangako tayo na magmamahalan tayo. Ako si Serenity, subukan mong tandaan. Sa ika-4, si Inuyasha at Kagome. Nagsimula naman ang kwento nila Kagome at Inuyasha nang mapunta si Kagome sa sinaunang panahon. Doon, pinakawalan niya nga si Inuyasha mula sa sumpa ng dating kasintahan nitong si Kikyo. Noong una, hindi sila magkasundo at palaging nagbabangayan. Pero sa paglipas ng panahon, nahulog rin sila sa isa't isa. Bagamat naging balakid sa kanila ang nakaraan ni Inuyasha kay Kikyo, si Kagome pa rin ang pinili ni Inuyasha. Kaya sa uli, nagpakasal nga silang dalawa at permanente nang naniraan si Kagome sa sinaunang panahon. Nagkaanak sila ng babae na pinangalanan nga nilang Maruha. Sa ikatlong pwesto, si Miyaka at Tamahome ng Fushigi Yugi. Nagsimula naman ang kwento nila na mahigop sa loob ng libro si Miyaka at itinadhanang maging hinirang na Suzaku. Doon, nakilala at nainlove nga siya kay Tamahome na isa sa kanyang 7 tagapagtanggol. Matapos niya magampanan ng itinadhana, kinailangan na magbalik ni Miyaka sa pinagmulang mundo. Dahilan para magkahiwalay nga sila ng minamahal na si Tamahome. Pero muli nga nagtagpo ang landas nila sa pamamagitan ng binatang nagngangalang Takasukunami, ang reincarnation ni Tamahome sa tunay na mundo. Di naglaon, nagpakasal nga sila at nagkaanak na pinangalanan nilang Hikari. Alam ko na kung bakit ako nabuhay. Para mahalin at alagaan ka, Miyaka. Sa ikalawang pwesto, si Goku at Chi-Chi. Ang kwento naman nila ay nagsimula ng mga bata pa sila. Dito, sinabi nga ni Chi-Chi na kung mag-aasawa siya, ang gusto niya ay yung malakas at kaya siyang protektahan. Nagkataon naman na nagtagpo ulit ang landas nila at tiniligtas siyang muli ni Goku. Dahilan para ma-inlove nga lang gusto si Chi-Chi sa kanya. Dahil sa nangyari, inaya nga siya magpakasal ni Chi-Chi at gawin nga raw nila yun kapag nasa tamang mga edad na sila. Agad namang pumayag si Goku dahil iniisip niya ang kasal ay isang uri ng pagkain. At yun, nagkita nga silang muli matapos ang 7 taon at totoong nagpakasal. Bagamat palaging pakikipaglaban at pagkain ang iniisip, masasabing naging tapat na asawa naman tong si Goku. At syempre, ang pinakamaraming botong nakuha sa poll natin, si Eugene at Jenny. Nagsimula naman ang kwento nila mula pa nung mga bata pa sila, hanggang sa magkaalaman nga noong unang beses na pumanaw si Eugene. Bagamat palaging parang aso't pusa, wala namang masasolid pa sa relasyon ng dalawang to. Isang malaking patunay nga nito ay yung naganap sa mga uling pahina sa manga. Bali nalagay nga si Eugene sa isang sitwasyon kung saan kinailangan niyang mamili sa 3 magkakaibang pindutan at ang bawat kulay nga sa pindutan na yon ay may mabigat na katumbas. Isang buton para mapigilan niya ang anumang trahedya, isang lulusaw sa kaluluwa niya, at isang tatapos sa mga mahal niya sa buhay kasama si Jenny. Ang problema, bukod sa may ilang segundo na nga lang siya para mamili, wala siyang ibang pwedeng gawin kung di pumindot. Dahil kung hindi ay kusang sasabog yon at lahat sila ay mawawala. Bago tuluyang naubos ang oras, napabulong na nga lang si Eugene bago maswerteng napili ang tamang pindutan, ang kulay asul. Pero alam niyo ba ang dahilan kung bakit yun ang pinili niya? Well, si Jenny kasi ang iniisip niya sa mga sandaling yun, at dahil yun ang paboritong kulay ni Jenny, ipinagkatiwala niya nga sa kulay na yun ang buhay niya. At sinabing kung ang kabilang mundo raw ay may mga Diyos, siya nga raw ay may Diyosa. Eugene! Aray ko! So ayan, yan nga ang top 10 anime love team natin mula sa 90s. Kung meron mang hindi napasama, i-comment nyo na nga lang sila sa ibaba para mas mapag-usapan natin. Pero hanggang dito na nga lang muna para sa video na to. Muli, maraming salamat sa panonood. Kalupon.